Bakit kaya galit na galit si Congressman Pulong Duterte kay NBI Director Melvin Matibag? Ah, parang sinasabi niya matibag, nagtitibay-tibayan daw. Oo, na director ng NBI. Ito'y kasunod nga po ng mga report na di umano ay nagplano. Hindi ko alam kung yan ay paninira lang o kung ano talagang dahilan na gusto raw i-monitor o pasukin yung bahay ni Pulong, yung mansion na bahay ni Pulong sa Davao City. Yun yata yung kinagagalit. Kasi si Pulong, kung di ako kakamali, nasa Europe yata, nasa ICC, nasa Dahig. Okay? Well, NBI po ay National Bureau of Investigation. Kung ano man ang mga basihan ng mga balitang yan, mga plano, ay nasa kanila yan. Kung bakit gusto nilang bantayan o tingnan yung bahay ni Pulong. Doon yata kinagagalit. Pero alam po ninyo, para sa inyong kaalaman, baka nakalimutan nyo. Si Director Matibag, dating cabinet secretary ni dating Pangulong Duterte. Secretary to the cabinet yan, naging director pa yan o presidente yata ng isang Transco, korporasyon ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Energy. Okay? At yan ay naging Secretary General pa ng PDP, laban, na partido ng mga Pimentel na nakuha ng mga Duterte. Ganon hong kalapit, ganon po yung mga posisyon na nakuha nitong si Director Matibag sa Duterte administration. Pero humiwalay siya, umalis siya sa siguro may malalim na dahilan. Ngayong hindi na siya maka-Duterte dahil umalis na nga siya, nag-apply itong direktor ng NBI, ay naging direktor ng NBI. Pinagkalooban ni Pangulong Marcos sa posisyon. At nag-apply. Alam mo naman, pag ikaw nasa gobyerno, kung gusto mo punta ng gobyerno, mag-a-apply ka. Hindi ka naman basta kukunin dyan eh. Mag-a-apply ka at pagka nakita ng Pangulo na karapat-dapat ka, bibigyan ka. So kahit maka-Duterte ito dati, pero ito himiwalay na sa Duterte, nag-apply na direktor ng NBI, tinanggap at ngayon, nag-iimbestiga siya sa mga nangyayari sa issue. Tungkol lalo na dun sa maletang basurang maleta. May report nga po na gustong i-monitor yung bahay ni Pulong. Ay alam naman natin, may mga kasong ipinali si Trillanes laban sa kay Pulong Duterte at mga Duterte doon sa Department of Justice. Ay ang NBI under ng Department of Justice. Posibleng minomonitor nila kung totoo yung mga nireklamo laban sa kanya. Abay, galit na galit. Parang mananakit. Ayaw ko na ipakita sa inyo yung video dahil kadalasan halos 90% ng kanya sinasabi Bisaya eh. Kasi Bisaya si mga Duterte. Hindi ko naman naintindihan. May mga portion lang ako naintindihan. Dahil yung nag-interview sa kanya nagtatagalog, so nakakaintindihan naman kahit paano. Kaya lang talagang may galit. Parang personal ang galit. May pagbabanta pa eh. Na pagka daw nakabalik sila, alam na nila kung sino, kung anong kanilang gagawin. Wow, may mga ganon. Baka sila laging personal ang issue, Ba't kaya may mga ayaw nilang isipin na karapatan ng NBI mag-imbestiga kahit kanino. Karapatan ng Pangulong Marcos mag-appoint ng kahit sino kung sino kanyang pinagkakatiwalaan. Si Atty. Matibag ay may qualification naman sa investigasyon at saka abogado. Natural, trabaho ng NBI mag-imbestiga. Parang ayaw nila. Parang ayaw yata ni Pulong na sila iimbestigahan. Parang ayaw yata ni Pulong na sila pinakikialaman. Hindi pwede. Pag merong di umano, paglabag sa batas, mayroong authority, exclusive na kapangyarihan, ang Estado at mga taga-gobyerno na mag-imbestiga. Ayan, di ba? Ano inyong masasabi yan, Between Congressman Duterte at Director Matibag, umiinit silang dalawa. Okay? Ito ang isa pang magandang balita, nabanggit na natin pero ipaliwanag natin mabuti. Congratulations kay Secretary Garin ng Department of Energy, Secretary Lazaro ng Department of Foreign Affairs, dalawang babaeng gumalaw, dalawang cabinet secretary inutusan ng Pangulo, nakumbinsi ang Iranian ambassador at yun nga po, magsusupply. Tutulungan tayo sa ating problema sa oil product. Hindi tayo gigipitin ng Iran. Yung ating pag-i-import doon, kung ano man, kung ilang porsyento ang ating ini-import na oil dyan sa Middle East, especially sa Iran, ay hindi gigipitin ng
Iran government. Ayan ang bunga ng independent foreign policy. Kasi kung hindi independent foreign policy ni Pangulong Marcos, paano tayo papakinggan ng Iran? Di ba? Ay lalo ngayon may crisis dyan. So, kakampi tayo ng Amerika sa ibang issue, pero independent tayo at hindi tayo nakikialam sa gulo. Wala naman tayong kapabilidad at saka hindi business ng Pilipinas ang makipag-away. Laging independent foreign policy, kaibiganin ang mga bansa sa buong mundo. Makipagrelasyon, ang kabutihan ay seguridad, ekonomiya, at kalagayan ng overseas Filipino workers. Ayun. Yun ang identity ng ating ng Pilipinas eh. Dito napatunayan. Parang isang meeting lang between DOE at DFA Secretary at Ambassador ng Iran nakuha ang assurance. Kaya good news yan. Kung hindi man overnight o ganong kadali, pero mangyayari, makukuha po yung ating fuel na kailangan. Ayan ang maganda. Pero yan sigurado babanata na naman. Babanata na naman ang iba. Naku, sandali, may naalala ko rito. Yung ating isa sa mga followers ay namit ko dyan sa airport, si Joel Encarnacion. Hi Joel, thank you salamat. Nandiyan siya sa PAL lounge ng Terminal 1 Airport, Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Joel Encarnacion, taga Cavite yata ito. Salamat po sa inyo. Ingat lang po kayo dyan. Sarap buhay mo dyan. Nasa loob ng airport araw-araw. Okay ang trabaho. Tatrabaho siya dyan. Joel, salamat at sa iyong pagtitiwala at pagsubaybay dito sa aking mga channel. Kung dito sa Mike Abby Opinions at pag may panahon ka, manood ka rin doon sa aking MA Pinoy TV. Dalawang channel natin. At kung mayroon pang panahon sa Facebook, Mike Abby Opinion Facebook page. Nandun din tayo. Salamat Joel, ingat po at sa iyong pamilya. Okay. So, ayan po yung mga development. Wala talagang holiday ang balita. Isang araw lang tayong nagpahinga sa amin nung Friday lang. At ngayon tuloy-tuloy na naman kasi maraming nangyayari. Araw-araw may challenge. Araw-araw may balita. Ang content ko at ang aking mga channel ay about news. Saya wala yung hindi magkukulang sa dami ng nangyari sa buong mundo. Ito lang crisis sa Middle East, buong mundo ang epekto nito, seguridad at ekonomiya. Iba pa yung internal problem ng Pilipinas na paulit-ulit, pang politika, pang sariling interes. Yung pang sariling interes ng ating mga politikong iba dyan, yan yung nagpapagulo sa ating bansa, nagiging balakid ng demokrasyang totoo at ekonomiyang kailangan malakas at palakasin. Ay hindi naman tayo papagamit yan at hindi naman natin titigilan sila. Kailangan kasi yung totoo dito sa aking mga topic at channel natin ito. Salamat po. Please like, share, subscribe, and follow. Kung hindi pa, pindot lang ninyo yung notification, yung all, pindutin nyo para lahat ng video mapanood nyo. Tapos subscribe. Ganun lang kadali. Opo, di ba? Para tayo nakakasama araw-araw. Oras-oras madalas.